Magandang gabi po. Ako po si Ma'am Rose. Ngayon po ay ating pong bigyan ng pansin si Rosler Ventura. At discuss po natin ito ayon po sa nararamdaman ng kanyang anak na nephrotic syndrome. Lumakas po ang aking anak, 9 months na nakainom siya ng gamot. Sa awa po ng Panginoon, negative na yung protein niya at hindi na siya minamanas. 14 years old po yung anak ko. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo din po yung bell para updated kayo sa aking mga bagong video. At ganun din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, and share, no? At para makinabang din yung mga friends po ninyo. Ating pong talakayin itong nephrotic syndrome. Ito pong nephrotic syndrome, ito po ay problem sa bato, apektado kahit ano pang edad mo. Pero common ito sa mga bata mula 1-year-old hanggang 6 years old. At pwede rin sa mga teenager, kasama na po yung 14 years old. Ang nephrotic syndrome, ang sanhi po nito, ang makikita mo dito, tumatagas yung large amount ng protein sa ihi niya. Ang protein, normally, nakikita lang yan sa dugo. Ngayon, ang kidney, pagka may problem, hindi niya ma-filter out yung waste product at ito pong protein na to ay naglilik ito sa kanyang ihi. Ito yung number 1 problem ng nephrotic syndrome. Minamanas at pati yung mukha, tiyan at mga binte at bukong-bukong. Mabulang ihi, madaling mapagod, nawawala ng appetite, at madali siyang magkaroon ng infection. Ang treatment po ng nephrotic syndrome depende sa underlying cause. Ang nire-reseta usually ng mga doctor, steroid. Ito ang first line ng treatment ng nephrotic syndrome para mabawasan yung protein leakage at ma-improve ang simptoma. Iba pang medication tulad ng diuretic, pampaihi para mabawasan ng pagmamanas at para binibigyan din sila ng gamot para sa blood pressure, no? Yung iba, nagkakaroon ng kidney biopsy para ma-determine ang sanhi ng nephrotic syndrome at magabayan sila sa treatment nito. Kaya siyempre, concern ka sa anak mo na mayroong nephrotic syndrome, ikaw ginawa mo kagad, pina-check up po sa doktor. Kaya binigyan siya ng 9 months, nawala ang kanyang manas at nawala ang kanyang protein sa ihi niya. Alam mo, ang early diagnosis and treatment nakakatulong para ma-prevent ang complication, no? Kaya maganda yung ginawa mo. Ang supplement na vitamin C ay pampalakas ng immune system natin. Ang vitamin C ay para sa proper function ng ating panlaban sa sakit, para protektahan ng katawan natin sa infection, kasi nga pagka may nephrotic syndrome ka, prone ka sa infection. So, para maprotektahan ng katawan sa infection, ma-stimulate ang production ng white blood cells, para maprotektahan ng katawan mula sa infection, na-stimulate yung production nga nitong uri ng white blood cells. Ito yung pandepensa sa germs, pandepensa sa infection. At ito pong vitamin C natin, mapapabilis yung healing process natin. At nag-i-improve din po ito ng absorption ng iron mula sa food sa tulong po ng vitamin C. Alam natin ang iron, ito po ay napakahalaga sa production ng red blood cells. Kasama po ng vitamin C, mag-take ka ng Super B complex. Alam po natin ang Super B complex, merong 8 B vitamins, B1, B2, B3, B7, B9, B12, and so on, no? Ito pong Super B complex, ito'y nakakatulong para boost your energy level. At merong role sa ating energy metabolism para mo-convert yung food into energy. Pag kulang ka sa Super B complex, no, madali kang mapagod at mahapo. Kaya nga po, pag pinagsama mo yung vitamin C, Super B complex, water-soluble vitamins yan, iti-take mo yan once a day, 30 minutes before breakfast. Yan po ang aking paalala sa inyo. Alam mo, pag meron kang nephrotic syndrome, may kaugnayan yan sa mga medical condition.
ito po, inuulit po, apektado ang mga 1-year-old hanggang 6 years old hanggang teenager. Kaya inulit ko po, ang nephrotic syndrome, meron naglilik na protein sa ihi mo. Normally, nasa dugo mo lang yan. Kaya pagka too much ang protein mo, naglilik sa ihi, at nagkakaroon po ng complication na manas, especially sa muka, sa tiyan, sa binte at bukong-bukong. Yung nga, may bula ang ihi mo, nawawala ng appetite, at prone ka sa infection. Kaya wala pong cure sa nephrotic syndrome, kaya lang po kailangan nyo ng healthy lifestyle, no? Ito po yung i-focus mo sa diet mo, sa bata, bawasan ng sodium, nakakapaglala ng manas ang alat, kaya dapat po ay itong mga teenager na to, iwasan po yung mga junk food. Yung sodium nakakapagpalala ng manas, kaya kailangan po ang pagkain ay low sodium, no? Para maiwasan yan, ay kailangan po ay mga fresh fruits, vegetable, lean meat, ang dapat pong choice na pagkain. Limitahin yung mga processed food. Alam natin, ang processed food, loaded yan ng sodium. Mas maganda kumain sa bahay, iwasan sa mga restaurant. Maraming mga pagkain na mataas ang sodium content, iwasan ng mga seasoning, no? At kailangan po, no, ang healthy option yan ay ang protein ay dapat yung mayroon kang protein management bukod doon sa sodium management. Ano kasi ang too much na na protein nagbibigay ng strain sa kidney. Kaya dapat meron kang right protein balance. Ang protein management sa may nephrotic syndrome ay kailangan po nito, no, ay ito po mga protein, no, ay kasi nga po pag meron kang nephrotic syndrome, ang kidney mo naglilik talaga yung protein sa ihi. So ngayon, dapat may balance, no, masama din kung kulang ka sa protein. At ito po kasing too much na protein, nagbibigay stress sa ating kidney. Kaya ngayon, ang ideal na pagkain sa mga may nephrotic syndrome, para magkaroon ka ng healthy kidney, ang general recommendation po dyan, no, sa mga kinakain mo, meron kang good protein sources like lean meat, fish, chicken, egg, beans, and low-fat dairy product. Ito good sources po ng protein. Huwag kang kakain ng mga, yung red meat, kailangan lean meat lang. Fish, at saka laman, yung chicken na puro laman, iwasan yung may balat. At saka low-fat diet, pwede ka kumain ng egg at mga beans. Ang mga dairy product, ito good sources ng protein. Ito po yung maganda sa nephrotic syndrome diet. Sabi po ng mga dietitian, meron kang meal plan, no? Yung mga healthy choices, i-focus mo yung balanced diet, mga fruits, vegetable, and whole grain, no? At kailangan po nito, ang kakainin po ninyo, yung rainbow color. Ibig sabihin ng rainbow of fruits and vegetable, ito po iba't ibang kulay ng prutas, no? Kaya rainbow. Merong orange, may yellow, may red, may blue, so may violet. Ibig sabihin nito, rainbow color ng fruits and vegetable. Yung both fresh and frozen fruits and vegetable, excellent choices yan. At kailangan mo rin kung kakain ka ng mga whole grain, brown rice, mga wheat bread, no? Ito yung nagpapadagdag ito ng fiber and nutrients. Ngayon, para ito magkaroon ka ng, yung pagkain mo dapat nag-enjoy ka din. Kaya kailangan merong guidance ang dietitian kung ano dapat kainin ng anak mo. Paalala po sa lecithin, alam po natin ng lecithin, ito'y nag-i-improve ng ating cholesterol, nagpe-prevent ng heart disease. It improve your memory and learning, attention, and concentration. Maiwasan ang Alzheimer disease at dementia. Yan po ang trabaho ng lecithin. At ganun din po yung ating calcium magnesium para magkaroon tayo ng strong bones at para sa proper contraction and relaxation ng ating muscle, ma-prevent yung cramps.
kailangan ng calcium. Ang calcium din po at magnesium tumutulong sa production po ng serotonin. Ito'y para ma-relax ang isip at katawan mo. Madali kang makatulog. Nare-regulate ang production ng melatonin, hormone, nagpo-promote ng masarap na tulog. Yan po yung mga supplement na available po sa Patnubay. Kung meron kang nephrotic syndrome, kailangan nyo po ng manatili kang active. I-maintain mo yung muscle mo ay malakas kasi iwasan mo naman yung strenuous exercise, yung weightlifting, ganon. Kailangan magpa-check up ka sa doktor kung ano yung appropriate and safe na exercise kasi maganda po na meron ka rin talagang exercise program at meron ka rin adequate rest at magkaroon ng stress management kasi kapag masyado kang pagod, stress, apektado ka, mabalisa ka, ganon, ito po yung nakakasama sa kidney mo. At kailangan meron kang enough na oras ng tulog. Ito po para ma-manage mo yung stress level mo. Kasi pag may stress ka, tapos kulang ka sa tulog, mahihirapan ka eh. Kaya kailangan para sa overall health natin, yung 7 to 8 hours na tulog, ito po yung maganda para malabanan mo yung nephrotic syndrome. Meron kang relaxation techniques like deep breathing, meditation. Ito po, alamin mong i-manage yung problema. At saka one thing, i-maintain mo rin yung healthy weight. Kasi po yung weight loss, nakaka-reduce ito ng protein sa ihi. Kaya isang hallmark ng nephrotic syndrome, excessive protein loss in the urine. Na nagiging dahilan nito ng malnutrition para iwasan mo yung yung nephrotic syndrome, maiwasan yung pagtaas ng protein, i-maintain mo yung healthy weight mo. At pag overweight ka, maraming protein nawawala sa katawan mo at nakikita yan sa ihi mo. At nag-i-improve ang kidney mo pag nagpapayat ka kasi ang nephrotic syndrome pwedeng ma-damage ang kidney over time. Kaya mag-lose ka ng weight at nag-i-improve ang kidney function, nare-reduce ang panganib sa complication sa nephrotic syndrome. Ang weight loss kasi, tulad po na sabi ko, pagka mataba ka, madali ka magka-high blood at mataas ang cholesterol. Kaya pagka nag-lose ka ng weight at nakokontrol po yung condition ng nephrotic syndrome at pati yung puso mo. Paalala mo na po sa crystal oil, ito'y concentrated plant, no? Pag hinaplas mo to sa balat mo, nakakalis ng kirot at pamamaga, lalo pag may arthritis. Ako po, pag sumasakit yung anumang parts ng katawan ko na sumasakit, tuhod, balikat, batok, sakit ng ulo, sinisikmura, nagbabara ilong, nakiklear po yung baradong ilong, maganda to sa respiratory health natural remedy ito. May pampakalmanting effect sa tiyan mo. Kung kinakabag ka, bloated ka, nag-stomach cramps ka, nagsusuka ka, naduduwal ka, magandang ihaplas po yung ating crystal oil. Hindi ka rin kakagatin ng lamok. Pag kinagat ka naman, kating-kate, mawawalang kate pagka hinaplas mo rin ng crystal oil. Kasi yung scent niyan, yung amoy niyan, ayaw ng lamok. Tanggal agad ang kate pag kinagat ka. Available yan sa Patnubay. Pwede po kayo magpa-deliver dyan. Pwede po yung ipaalam yung pangalan nyo sa akin, yung address ninyo, at saka cell number ninyo, para i-deliver sa inyo yung mga product. Cash on delivery po yan, i-charge sa inyo ang shipping fee. Ang isa rin pong supplement natin, yung activated charcoal. Ito'y ginagamit na for centuries na, libo-libong taon na sa kanyang medicinal property. Meron siyang antibacterial properties, meron po siyang nakakapatay siya ng mga uri ng bakterya sa bituka. Ito po'y nakakatulong para yung asim ng sikmura mo, yung kabag mo, yung bloated mo, ay giginhawa pag uminom ka ng activated charcoal. Pag na-food poison ka, inom po kayo ng nitong activated charcoal, 3 capsule.
Maganda rin yan pang-prevent ng hangover, drug overdose, at bad breath. Nare-reduce ang diarrhea. Kaya kung nagtataisuka ka, minom ka ng activated charcoal. Nakakatulong po ito, lalo na kung meron kang bad breath, nag-absorb yun ng bacteria at toxin sa bibig mo. Available po yan sa patnubay. Sa nephrotic syndrome, nasabi ko na po yung bawal na pagkain, bawal yung salt, no? Bawal yung mga processed food, ganyan. Dapat ang kakainin mo, rainbow frozen base, iba't ibang kulay. Kung kakain ka ng protein, dapat, kasi nga, tumatas yung protein mo sa ihi mo, di ba? Para mabawasan yon, kailangan yung i-balance mo yung protein mo. Ang tamang protein na kainin mo, isda, lean meat, laman lang, walang taba-taba, iwasan nyo yung balat, lalo na po yung balat ng manok, iwasan mo yan. At mag-exercise ka regularly, i-maintain mo yung timbang mo, dahil po yung sobrang taba, nagpapalala ng nephrotic syndrome. Iwasan mo yung strenuous exercise, nagbibigay stress sa kidney mo pag sobra ang exercise mo. At nagbibigay ng stress sa kidney mo at lumalala yung paglabas ng protein sa ihi mo pagka yung football, yung basketball, yung wrestling, ganyan. Iwasan mo yon, yung weightlifting, heavyweight, high intensity, interval training, long distance running, iwasan mo yan. Lalong nakapagpapataas ng paglabas ng protein sa ihi mo. Magpa-check up ka sa doktor, magiging safe ka, no? Para alam mo kung anong appropriate na exercise para sa inyo. Yung rest and stress management, dapat meron kang enough na tulog, maganda to para ma-manage yung stress level mo. Ang relaxation technique po, yung deep breathing, huminga ka ng malalim, meditation, ganon. Kasi nagiging malala ang nephrotic syndrome mo pag balisa ka at saka may problem ka. Kasi merong impact ang stress sa nephrotic syndrome. Kasi pag may stress ka, tumataas ang blood pressure at nagkakaroon ng additional strain sa ating kidney. Ang stress hormone nakakapagpalala ng pag-leak ng protein sa kidney natin. Kasi alam natin, ang simptoma ng nephrotic syndrome, ang ihi mo mataas ang protein, no? At kailangan i-reduce mo yung stress, mag-deep breathing ka, meditation, nakaka-lower ito ng stress level mo. Nagpo-promote ito ng relaxation. At nag-i-improve din syempre yung blood pressure mo, yung relaxation technique, nare-regulate ang blood pressure mo, nababawasan yung strain sa iyong kidney. Ang masarap na tulog ay napakaganda nito sa kalusugan at na-enhance ang mood mo. Kaya dapat meron kang relaxation technique, meron kang positive outlook sa buhay para ma-manage mo yung anxiety or frustration associated ng nephrotic syndrome. Kaya nga po yung deep breathing, simple exercise, importante ito para sa nephrotic syndrome, mga meditation technique, mga gano'n, no? At saka po yung tinatawag po nating prayer as a Christian. Ito'y nagpo-promote ng relaxation, makakatulong po yon. At saka kailangan din po i-maintain mo yung healthy weight mo through balanced diet and exercise. Ang healthy diet, no? At saka appropriate exercise, nagko-contribute yun sa weight management. Dapat ma-monitor mo sa doktor mo yung kalagayan ng anak mo na 14 years old. Mag-a-advise sila, magkakaroon ng adjustment sa mga gamot niya. Ang mga medication sa mga teenager, dapat prescribe ng doktor. Dapat iwasan yung nagkukulang sa tubig. Kailangan right amount ng tubig, hindi kulang, hindi sobra. Malalaman nyo to ayon po sa sabi ng doktor nyo. Kasi nga po ang proper na pag-inom ng tubig, napakahalaga nito sa body function natin. Nagta-transport ng nutrients, nagre-regulate ng body temperature, nagpapamaintain ng blood pressure. Yan po ang napakahalaga ng pag-inom po ng tubig. Kaya po ang pag-inom po ng tubig,
dapat tanungin nyo sa doktor nyo kung gaano kadami ang tubig na iniinom mo. Alam nyo, nasabi ko, nephrotic syndrome, ang pinaka-hallmark ng nephrotic syndrome, manas, swelling, pag-leak sa iyong blood vessels, sa tissue, kaya lalong nagiging malala yan pag uminom ka sa ng tubig. Yung electrolyte imbalance, ang nephrotic syndrome, nasisira yung electrolyte balance at kailangan po nito maging monitor mo yung urine output mo at kung anong dami ng ihi na nilalabas mo. Pa-check up pa sa doktor, ano man ang expected amount ng ihi mo. I-focus mo yung quality over quantity, no? Kailangan po yung water, itong iinumin mo, ay depende po kung ano ang recommended ng doctor sa iyo, mga electrolyte-rich beverages sa diet ng mga kabataan para ma-maintain yung balance ng protein mo. Make sure meron kayong vaccination up to date, ang vaccination para ma-minimize ang panganib sa infection. Ang regular doctor visit, napakahalaga nito sa pagmamonitor ng iyong kalagayan. Paalala po sa omega-3 fatty acid, ito'y maganda sa maiwasan ng heart disease, nakakababa ito ng blood pressure at triglycerides at bad cholesterol. Tataas ang good cholesterol mo, naiwasan ang panganib sa heart attack, stroke, and arrhythmia. At nare-reduce yung inflammation, ang omega-3 may siyang anti-inflammatory properties. Mabe-benefit ka, nag-i-improve ang blood flow, nababawasan ang bara sa ugat. At ito pong omega-3, maganda to support your memory, learning, and concentration. It improve your mood. Ito'y nakakatulong para mawala ang depression at anxiety mo. Nakakabawas ng pamamaga ng mga buto, no? Especially po sa arthritis. Ipaalam nyo po sa akin ang pangalan nyo, address nyo, at saka cellphone number ninyo. Kung gusto yung magpa-deliver ng ating mga health products, pa-deliver ko po yan sa LBC. Cash on delivery, i-charge sa nyo ang shipping fee, no? Kung kayo po ay taga Metro Manila, kung nag-order kayo ngayon, kinabukasan po ay after a day, matatanggap nyo po yung order nyo. Pero pag nasa probinsya, 3 days, pero kung Visaya at Mindanao, aabot po ng 1 linggo yan. Yan po, no? Paalala po sa ating Food for Thoughts, Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Ang sabi po, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng iyong sarili. Ito'y bunga ng iyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ito po, tayo po ay may liligtas, salvation by grace. Ito ibig sabihin, sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating sariling mabuting gawa, kaya tayo naligtas. Kung hindi dahil sa biyaya, meron tayong natanggap na love and undeserved favor. No? Kaya po, ang salvation ay by grace. Faith is the one we receive it. Ang faith nagsisignify ng pagtitiwala at saka believing in God's gift of salvation through Jesus Christ. Ang God's gift, hindi sa atin, ito po yung faith na nanggaling sa Diyos, ito yung ultimate gift from God. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki dahil ang pagkaligtasan ay depende sa biyaya ng Diyos. Dahil mag-focus tayo sa pag-ibig ng Diyos at kanyang habag kay Jesus Christ. Magandang gabi po, nawang pagpapala at patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.